Biglang naging alinsangan ng panahon sa umagang iyon. Walang makita kahit kunting paggalaw ng dahon. Binawi lahat ng diwata ang enerhiya ng hangin sa galit nito kay Suping. Tagaktak ang pawis ng bawat isa. Panaghoy sa kawalan ng sapat na oksigen dahil sa biglang pagkawala, at kung meron man ay kapos iyon para sa tao. Ngunit hindi nahinto ang pagwawala ni Suping dahil lang sa pagkawala ng oksigen. Mas lalo pa itong naging mabagsik na gustong saktan si Enting. Gamit ang anting-anting na pamako ay walang pag-aalinlangan na sinugod ni Suping ang pinsan nitong si Enting. Gamit ang anting-anting na pamako ay magagawa nito na paralisahin ang mga nakaalitan o sino man na gustong tao na may taglay nito na paralisahin. Ngunit nakita iyon ni Enting. Nang hawakan nito ang medalyon na pamako ay kaagad na inusal ni Enting ang Latin pampabuhay sa bisa ng bertud ng gabi. Haik, Sancta Sacrificia. Usal ni Enting ng mahina habang hawak ang mutya ng gabi na nakakabit sa kanyang leeg. Nagalit si Suping dahil hindi niya magawang maungusan ng pinsan. Mas angat ang lahat ng bertud na taglay ni Enting kaysa sa kanya. Sa ginawang pagiging abusado ni Suping ay tinawag ni Diwatang Habagat ang iba pa nitong kasamahan. Lahat ng diwata na nag-alay ng agimat at bertud kay Suping ay isa-isang nagsilabasan. Binawi lahat ng anting-anting na taglay nito at binigyan ng kaakibat na parusa. Bigla na lamang itong naging pipi at paralisado. Iyan ang kabayaran sa pagiging abusado mo, Suping. Hinding-hindi mo na muli mahawakan pa ang mga anting-anting na ito. Wika ng isang diwata. Pagkatapos ay bigla na lang ang mga itong nawala. Kaya mabilis na dinaluhan ni Igmi at Enting si Suping na nakabulagta sa lupa. Si Buknoy ay paisa-isa ang hakbang palapit sa kanila dahil takot ito kay Enting. Igmi, tulungan mo ko na maipasok sa loob ng bahay si Suping. Pakiusap ni Enting sa kasama. Habang si Buknoy na nagbabalak tumulong ay itinaboy ni Enting. Umalis ka na. Wala kang magandang naidulot kundi masamang impluensya. Nilason niyo pang utak ni Suping. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ganito ang sasapitin ng aking pinsan. Sumbat ni Enting dito. Kaya wala itong imik at tahimik na tumalikod para umalis na sa bahay ni Enting. Naiwan si Supremo o Suping sa pangangalaga ni Enting. Kahit ganoon ang ginawa nito sa kanya, ay hindi niya maatim na ibaliwala ang pinsan. Sino ang mag-aalaga rito? Gayong wala itong ibang kaanak sa lugar bukod lamang sa kanya. Lagi na lamang itong tulala. Subalit hindi nawawala ng oras si Enting para kausapin ang pinsan kahit hindi na ito makapagsalita. Lagi niyang pinapaalala rito ang kanilang magandang samahan noong kabataan nila. Naalala mo ba yung kalukuhan natin noon, Insan? Yung papunta tayo ng paaralan tapos may nadaanan tayong puno ng mangga. Pagkatapos binato natin ang isang pumpo ng malalaking bunga nito. Pero nahuli tayo ng may-ari. Ayun, takbuhan na tayo papuntang paaralan. Tapos pag-uwi natin, takot na takot tayo na baka inabangan tayo ng may-ari. Kaya ang ginawa natin, nagpalit tayo ng damit. Sa isip natin noon, hindi na tayo makikilala noon. Parang tanga lang, di ba? Ngayon ko lang din naisip paanong hindi makikilala kahit nagpalit pa tayo? Iyon pa rin naman ang damit na suot natin nang mahuli tayo. Ang tanga, hindi ba? Napangiti si Suping habang naluluha nang gunitain iyon ni Enting. Nabag din ang antingero nang makita ang reaksyon ng pinsan. Batid niyang nagsisisi na ito. Ang kaso ay hindi na nito mabago pa ang parusa ng mga diwata. Nag-aalala at naawa rin si Enting.
Ngunit wala rin siyang magagawa para makawala ito sa parusa ng mga diwata ng kalikasan. Lumipas ang 3 taon. Ramdam ni Enting na may nag-iba kay Suping. Unti-unti na nitong naigagalaw ang katawan. May mga panahon pa nga o pagkakataon na naiaangat na nito ang kamay at naihakbang ng konti ang mga paa. Pinsan, huwag kang mawala ng pag-asa ha. Tingnan mo naman, may pagbabago na, di ba? Alam ko na nararamdaman mo rin iyon. Masayang wika ni Enting. Napangiti rin si Suping habang napatango na nakatingin sa kanya. Unang araw ng Pintakasi sa kanilang baryo. Pintakasi o taon ng sabong sa bayan o baryo. Madalas ay kasabay sa piyesta ng bayan o ng baryo. Isa sa mga ganadores ng tandang ni Enting ang kanyang bitbit para ilaban. Sabay sila ni Igmi at bitbit rin ito ang tandang na pinangalanang Ugis ng isa ring antingero. Nako, sabik na akong ilaban muli ang tandang ko na to, Boss Enting. Kalahating taon na itong hindi nadala sa sultadahan. Wika ni Igmi. Himas-himas ang ulo ng kanyang Ugis habang naglalakad papunta sa sultadahan. May mga nagkumpulan ng mga sabongero, ngunit hindi pa nagsisimula ang sultada. Isang liamador ang lumapit sa kanila. Isasabong yung mga dala ninyong tandang, mga busing? Tanong kaagad nito. Malamang, kaya nga dinala dito, hindi ba? Tanong pabalik ni Igmi. Uy Igmi, anong klaseng sagot yan? Mahinang saway ni Enting sa kasama. Ang bobo kasi ng tanong, Boss Enting. Tanungin ba naman tayo kung isasabong natin ang mga tandang na bitbit natin? Angil nito, kaya napailing na lamang si Enting dito. Minsan may paiba-ibang mudo rin talaga itong si Igmi. Ngunit iyon lang naman, sa kabuuan, mabuting tao pa rin ito. Ilang taon na rin silang magkasama at gamay na niya ang ugali maging ang lahat ng kilos at mudo nito. Kaya alam niya kung paano ito sawayin kapag naiba na ang mudo. Matapos ng ilang sandaling pag-uusap ay nagkasundo na sila ng liamador. Inuumpisahan na ring lagyan ng tari ang mga tandang na unang isasabong. Liamador ang naglilista ng mga logro. Halos sabay na hiyaw ang mga iyon ng mga Kristo o mananaya sa sabong. Kanya-kanya rin ang sinyas ng kamay. Hindi pa tandang ni Igmi at Enting ang nilalaban, ngunit aliw na aliw rin ang dalawa sa mga unang manok na naglalaban. Pareho silang matagal nang hindi nakapagsabong kahit sa mga karatig na baryo. Dahil naging abala muna si Enting sa pag-aalaga ng kanyang pinsan na si Supremo. Si Igmi naman ay may mga mahalagang bagay na inaasikaso. Naging abala rin ito sa mga personal na bagay. Balak na rin itong magpaalam sa serbisyo kay Enting dahil balak rin itong magtayo ng sariling farm. Masaya rin si Enting para sa isang tapat na kaibigang si Igmi. Hangad rin niya ang tagumpay nito sa buhay. Mabuting tao si Igmi at sa tagal nilang pagsasama, hindi pa kailanman nagkaroon ng lamat ang kanilang samahan. Maging si Mang Ador ay ganoon din. Iyon nga lang at nagkaroon na ng trauma si Mang Ador sa madalas na pagkasangkot lagi ni Enting sa mga gulo. Subalit nasa manukan lang ito ni Enting na lalagi. Alaga nito ang mga manok ni Enting. Wala rin pagsisisi si Mang Ador sa pananatili niya sa farm ni Enting ng ilang taon. May isa na siyang anak na teacher. May anak na rin ito na enerhiyo at isang sundalo. Lahat sila ay si Enting ang nagpaaral. Sa sabungan, 3 beses na ipanalo ni Enting ang kanyang tandang. Ganoon din naman si Igmi sa tandang nito. Iba talaga kapag narito si Enting at si Igmi. Lagi akong swerte sa lugruhan. Saad ng isang Kristo. Oo, ako rin. May papaayos ko na nito ang aking bubong.
Masayang wika ng isa pa. Ganyan dapat kapag may panalo, dapat may magandang plano sa pera para naman may alalahanin kang bagay sa mga napanalo mong pera. Wika ni Enteng. Dumukot ito sa kanyang bulsa. O ito, 2,000. Idagdag mo pampaayos ng iyong bubong. Saad pa ulit ni Enteng. Tuwang-tuwa ito sa natanggap na balato. Binigyan na rin ni Enteng ang kasama nito para walang inggitan. Kanya-kanya na silang uwian ni Egmi. May naipatayo na itong malaking bahay at may sarili na rin itong motorsiklo. Kaya nagpaalam na ito kay Enteng para umuwi. Sakay sa itim na auto ay pauwi na rin si Enteng sa kanyang bahay. Naghihintay doon si Suping at si Mang Ador. Maging ang iba pang mga tauhan sa farm. Sabik na ito sa bihag ng amo dahil may pampulutan na naman. Habang nagmamaniho ay biglang napatawag ang panganay ni Enteng. Naalala niya na malapit na ang graduation nito. Baka mag-a-update. Tay! Sambit ng anak na may pananabik. O anak, Junior, kumusta na ang pagtatapos? Tanong ni Enteng dito. Sa susunod na araw na tay ha. Hindi ka dapat mawawala. Alam kong abala ka lagi tay. Pero gusto ko, kayong dalawa ni nanay ang magsabit ng aking medalya. Lalo na't isa akong cum laude. Wika nito. Nagulat ang ama sa sinabi nito. Wala itong ibinalita tungkol dito. Ngunit hindi na siya magugulat pa. Noon pa man ay kasama na ito sa dean's list. Manang-mana ito sa ina, sa kanyang asawang si Tasya. Kung may kaya lang sa buhay ang pamilya noon, marahil ay isa rin itong cum laude. Napakatalino rin ito sa klase. Madalas siyang nagpapaturo dito at nagpapagawa ng takdang aralin. Nagtapos ito ng high school na valedictorian. Ngunit hindi na nakapagkolehiyo pa. Tahimik ka na naman dyan, tay. Baka sabihin mo na naman, hindi ka makakadalaw kasi abala na naman. Isang bisis lang naman ito, tay. Dapat maging proud kayo sa akin. Wika pa nito. Siyempre naman anak, hindi ako mawawala sa araw na yan. Sagot kaagad niya. Yan, ganyan dapat, tay. Tsaka bala ko rin kasi bago kumuha ng licensure exam, aaralin ko muna ang ibang anting-anting na sabi mo noon ay pamana mo sa akin. Wika pa nito. Yun, nagka-interest ka na? Tanong ng ama na nakangisi. Sayang din ang mga kakayahan at bertud na iyan, tay. Magagamit ko po yan sa larangan ng pagkikipagtunggali sa mga masasamang tao ng lipunan. Bilang isang pulis, gusto ko ay malinis lahat ng mga anomalya sa loob ng departamento. Ayoko ng maruming pamamalakad. Kahit baguhan lang ako, hindi ako mangingiming banggain ang mga nasa posisyon kung makikita kong mali ang mga galawan nila. Mahabang litanya ng anak. Ganyan dapat, Vicente. May sariling paninindigan. Huwag kang padadaig sa kapal ng pilak. Mas mahalaga ang prinsipyo kaysa sa yaman. Wika ni Enteng. Tuwang-tuwa siya sa ipinamalas na magandang kalooban ng anak. Junior nga talaga niya ito. Sobrang manas sa kanya na maprinsipyo. Matapos patayin ang hawak na cellphone, ay nagpokus na muli sa pagmamaniho si Enteng pauwi ng bahay. Pinarada ang kanyang sasakyan sa harap ng bakuran at nilapitan ng pinsan na nakasandig sa bangko na tumba-tumba. Nakatingin ito sa kawalan at tila malalim ang iniisip. Maingat na inilapag ni Enteng sa lababo ang 3 bihag na manok. Ngunit hindi niya iwinaglit ang tingin sa pinsan. Nakitang ngumiti ng tipid si Suping at unti-unting itinaas ang kamay para kumaway. Namilog ang mga mata ni Enteng na makita iyon. Hindi siya makapaniwala na may bago na namang pagbabago sa katawan ng pinsan. Suping, naigagalaw mo na ang iyong kamay.
Masayang wika ng antingero. Napatango lang ito na ibig sabihin na hindi pa rin ito makapagsalita. Pinsan, alam mo ba na ibinalita sa akin ng panganay ko ang aking junior na magtatapos ng pulisya? Nako, cum laude raw siya at gusto ko sana na isama kita para makita mo rin ang pamangkin mo. Ang kaso mahihirapan ka ng sobra, kaya saka na kayo magkita pagkatapos. Pipirmi rin naman siya rito ng ilang araw dahil magpapaturo ng anting-anting. Ipapamana ko na sa kanya ang iba kong anting-anting para magagamit rin niya, lalo na sa tulad niya na isang pulis. Magagamit niya talaga yun. Mahabang kwento ni Enting sa kanyang pinsan. Napangiti lang ito, alata ang pagkasabik na makita ang kanyang pamangkin. Nilinis ni Enting ang pinsan at binihisan nang biglang bumukas ang pinto. Si Mang Ador iyon, bitbit ang dahon ng tanglad. Nakasunod ang 3 pa nitong kasamahan, bitbit ang ilang buti ng alak. Kaya napangisi ang mga ito nang makita si Enting. Ano yan? Anong gagawin niyo sa tanglad? Tanong ng antingero. Siyempre boss, basta may bihag, may tanglad, mag-aadobo tayo para gawing pulutan. Saad ni Mang Ador. Nako, problema yan, wala tayong bihag. Wika ni Enting sabay kamot sa ulo. Nakita ka na ni Paloy kanina boss, bitbit ang 3 bihag, kaya nga namitas na ako ng tanglad eh. Tsaka, kailan ka pa natatalo sa sabong? Saad pa ni Mang Ador. Napangiti na lamang si Enting sa sinabi nito. Lakas talaga ng pang-amoy niyo ah. O siya, kayo na muna magluluto niyan ah. Kailangan ko pang tawagan ang asawa ko para kamustahin. Saad ni Enting sa mga kasama. Kaagad naman nagtulungan ang mga kasama ni Ador. Tinula para sa hapunan at adobo para pulutan ang kanilang iluluto. Papunta na rin ang 4 pa nilang kasamahan, kaya parang may kaarawan na rin sa bahay ni Enting. Matapos magluto ay naghapunan ng mga ito. Pagkatapos ay inuman na kaagad. Niyaya nila si Enting na sumabay sa kanila, subalit mariin itong tumanggi. Bawal itong kumain ng kanyang bihag. Bawal din ito sa alak. Tanging si Mang Ador lang ang nakakaalam kung bakit. Pagsapit ng gabi ay bumiyahe na patungong lungsod si Enting. Naghihintay ang kanyang asawa dahil natawagan niya ito bago bumiyahe. 11:00 na ng gabi ang dating niya sa kanilang apartment. Ang asawa na lang niya ang gising at hindi pa alam ng mga anak nito ang kanyang pagdating sa gabing iyon. Mabuti at dumating ka na, sambit ni Ginang Tasya. Inaantok ka na yata ng sobra, wika ni Enting sabay halik sa noo ng asawa. Bakit ang dalang mo na lang bumisita rito? Mahimik pagtatampo na sumbat ng Ginang. Pasensya ka na. Sabi ko naman sa iyo, hindi ba? Hindi ko maiwan ang pinsang si Suping dahil paralisado. Nakakahiya rin sa kanila ni Mang Ador kung sa kanila ko iaasa ang pag-aalaga, gayong hindi ko naman sila kaanak. Saad ng antingero. Sa susunod, dalasan mo naman ang pagbisita mo rito. Siguro naman gumaling na yun, hindi ba? Tanong ng Ginang. Ngunit umiling lamang si Enting. Masyado pang matagal bago mangyari iyon. Isa pa ay nakadepende pa sa kung paano ito magbago. Pero gagawin ni Enting lahat para mabalansin niya ang oras sa pamilya at sa lahat. Oo, asawa ko. Pasensya na talaga. Hayaan mo sa susunod. Babalansin ko na ang oras ko sa inyo. Oo nga pala, gustong aralin ni Junior ang paggamit ng anting-anting. Payagan mo na lang ah. Magagamit din niya iyon bilang pulisya. Saad ng antingero. Ayan ka na naman, Enting eh.
Huwag mo ngang idamay ang anak mo sa ganyang bagay. Para ano? Para maging siya ay lapitin na rin ng gulo? Ayoko. Sambit ng kanyang asawa. Tasya, ang anak mo ang humiling. Ayoko rin namang ipagdamot. Alam mo naman na isa si Junior sa tagapagmana. Hindi mo alam kung anong tulong ang maidudulot ng anting-anting sa buhay ni Junior. Lalo na kapag nasa bingit ng kamatayan. Wika ng antingero. Bakit ka pa nagpaalam sa akin? Hindi rin pala ako pwedeng tumanggi. Alam mo namang natatakot lang ako na baka mapareho na naman sa'yo. Laging pinag-iinitan ng mga malalaking tao. Reklamo ng ginang. Kahit naman walang anting-anting, posible rin na magkasalamuha ang gulo. Magkaroon ng kaalitan. Ganoon talaga sa mundong ito, Tasya. Masanay na lang tayo. Ang mahalaga, nasa tama tayo. Oo nga pala, bala kong bilhin ang palayan sa tabi ng ating manukan, Tasya. Balita ni Enteng. Di mas lalo ka nang maging abalan yan. Sagot ng asawa. 10 hektarya lang naman. Para na rin makatulong tayo sa iba pang mga kabaryo natin. Napansin mo ba? Dekada na yang hindi nasakahan. Bayad nga ang buwis taon-taon. Wala namang pakinabang sa amo. Dahil nasa abroad, matagal ng migrante. Kapag mabili natin yan, ay ilang mga kabaryo pa natin ang magkaroon ng hanap buhay. Makakatulong din tayo kapag nagkaprodukto na. Saad ni Enteng. Magandang ideya yan. Nako, gusto ko na nga rin sanang umuwi sa atin. Iba talaga ang buhay bukid, Enteng. Saad ng ginang. Tsaka na muna, Tasya, kapag tapos ng mag-aral ang dalawa pa nating anak. Alam mo naman na kailangan pa nila ng gabay mo. Tsaka, lagi na akong bibisita rito. Pangako yan. Tipid ang ngiti ng ginang habang napatango sa sinabi ng asawa. Hindi rin niya pwedeng iwanan ang mga bata sa syudad. Baka mapabarkada ng may mga masamang impluensya. Iyon ang hindi nila nanaisin. Sumapit ang araw ng pagtatapos ni Junior sa kursong criminology. Sabik ang ama at ina na makita ang anak na aakyat ng entablado para kunin ang diploma at nasungkit na parangal. Kahit pa naman noong bata pa, ay hindi na ito nawawala sa pagiging on top sa klase. Laging sinasabak sa quiz bee at kung ano pa mang mga academic competition. Marami ang napaiyak sa naging talumpati ni Junior na pagkahaba-haba. Isa sa mga talumpati ng binata ang pagiging best niya sa lahat. Ngunit pinaalala rin niya sa lahat na iba-iba ang bersyon ng bawat nilalang. Maaring best siya sa larangan na yon, ngunit hindi sa iba pang bagay. Maaaring hindi ikaw ang pinakamahusay sa iyong klase. Hindi ikaw ang pinakamahusay na singer o kahit ang pinakamahusay na atleta. Ngunit maaari ka pa rin maging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili na nakita mo o ng sinuman. Ang mga grado ay isang numero lamang at ang mga medalya at tropeyo ay kumukupas sa paglipas ng panahon. Ngunit ang katuparan ng paglampas sa iyong sarili ay isang bagay na kahit na ang pinakamataas na karangalan o pagkilala ay hindi kailanman matutumbasan. Hiyawan ang lahat ng mag-aaral nang sabihin iyon ng binata. Isang mensahe na lahat ay maitataas. Isang pagganyak sa bawat isa upang magpatuloy sa pagpursigi sa anumang pangarap ng mga ito sa buhay. Maluhaluhang humakbang si Ginang Tasya paakyat ng entablado noong tawagin na ang pangalan ng anak sa parangal bilang cum laude. Isa siya sa mga ina na ipinagmalaki ang anak sa mga sandaling yon. Araw-araw din naman ipinagmalaki niya ang kanyang mga anak, ang kanyang pamilya at ang kanyang asawa. Hindi ganoon ka perpekto dahil wala namang perpektong pamilya. Pero maituturing na isa sa pamilya na pwedeng hangaan
at gawing inspirasyon ng iba. Matapos ang seremonya ay kumain ng buong mag-anak sa mamahaling restaurant ng syudad. Balak ng mga ito na dumiretso ng uwi sa bahay nila sa nayon. Ilang taon na rin silang hindi nakauwi ng baryo, kaya nasabik din ang mga anak ni Enteng na noon ay mga binata na. Lampas na sa kanya ang pagiging matangkad ng mga anak. Pagdating sa bahay ay diretso pahinga na ang mga anak ni Enteng dahil sa sobrang pagod. Kinamusta lang saglit ang tiyuhoy na si Suping. Pagkatapos ay iniwan din kaagad. Hindi rin kasi makapagsalita ang tiyuhin. Kinabukasan, maaga pa lang ay naroon na ang 3 anak sa farm ng manukan. Dahil mga binata na, interesado na rin sa larong sabong. "Tay, isama mo naman kami sa sabungan. Wala namang pasok ngayon," reklamo ng bunso. "Nako, yari tayo sa nanay niyo. Paniguradong ako na naman ang pagalitan kapag malaman niyang bagay na to," reklamo ng antingero. "Hayaan mo na si nanay, tay. Masasanay din yun. Tsaka hindi naman araw-araw ang sabong. Kapag may pintakasi lang sa isang bayan, iyon lang. Isang beses sa isang taon," wika pa rin ng bunso. "Nako, Matyo, ang dami mong alam sa sabong ah," puna ng kanyang ama. "Wala naman po, itay. Nakikinig lang ako sa'yo. Naiwan lang din sa utak ko. Sige na, tay. Isasabong natin ang ibang tandang," giit pa rin ng bunso. "Iwan ko sa'yo, Matyo. Basta kapag sasabog sa galit ang iyong ina, ikaw nang pambala ha," saad ng antingero. Napatawa ang 3 sa tura ng ama. Talagang takot ito lagi sa kanilang ina. Ngunit gumawa pa rin sila ng paraan paano makapuslit sa ina. Kaya nagtawanan ang mag-ama habang nasa loob ng sasakyan. Si Junior ang nagmamaniho at katabi nito ang ama. "Nako, hindi nga tayo nahuli pag-alis. Pero pag uwi natin mamaya, paniguradong mahuhuli rin tayo. Ang nanay niyo pa ba?" saad ng ama. "Suyuin niyo na lang po, tay. Kaya niyo na yun," tudyo ng pangalawang anak nitong si Ralph. "Dati, ang hiling ko sana, mga babae lang ang anak ko, para hindi sakit sa ulo. Pero kayo ang ibinigay sa akin. Hindi naman pala sakit sa ulo. Ang saya niyong kasama, mga anak. Ang babait niyo pa. Kahit kailan hindi niyo binigyan ng sakit sa ulo ang inyong ina. Malaking bagay na iyon sa amin, mga anak," saad ni Enteng. "Sa inyo din naman iyon nakasalalay, tay. Dahil sa tamang aruga at disiplina. Kaya kami ganito ngayon. Salamat po sa inyo ni nanay. Kayo ang best sa lahat ng best," saad ni Ralph. Ginulo ni Matthew ang buhok nito at kinantsawan. "Asus, ang bait ni Ralph oh. Hindi talaga to pinatawag sa guidance. Once a month lang." Nakangising wika ni Matthew. Maging si Junior ay napatawa rin. "Kung maka once a month naman ito, akala mo naman buwan-buwan akong napag-guidance. 2 bisis lang naman yun. Paano kasi? Pinagsilusan ako ng gago kong kaklase, tay. Nagtanong lang naman sa akin yung nobya niya tungkol sa takdang aralin. Sinita ba naman ako? Ayun, iniritan ko na. Hindi na kontento eh. Umulit pa, edi noong sumunod na buwan, warning ulit. Pero di naman na siya umulit pa. Nako, sigurado naman talagang isa-isa niyang pulutin ng mga ngipin niya kapag ako nasobrahan sa galit," saad ng binata. Nakatingin lang lahat sa kanya habang nakikinig sa mahabang kwento niya. Hindi rin nakapag-react kaagad si Enteng, kaya nagtawanan sila. Hindi na natuloy ang kanilang usapan dahil nasa sabungan na sila sa kabilang baryo. Pagbaba pa lang ng sasakyan ay maririnig na nila ang hiyawan na hindi maintindihan dahil magkahalo ang mga boses. "Ano daw, tay?" punot noong tanong ng binatang panganay. "Way kalo at may kalo."
Sambit ng ama nito. Anong ibig sabihin nun? Tanong ng binata nitong panganay. Katulad lang din ng pula at puti yan, Junior. Diyan malalaman kung sino ang pumusta sa kabilaan. Sagot ni Enting sa anak. Ngunit biglang may matandang lumapit sa kanilang mag-ama. Enteng, ito na ba ang mga anak mo? Nako, pagkagwapong mga bata at ang tatangkad pa. Manang-mana sa iyo itong panganay mo. Wika nito. Matapos makipag-usap sa matanda, ay kaagad na kinausap ni Enteng ang liamador para sa kanilang logro o pusta. Tuwang-tuwa naman ang tatlo. Kanya-kanyang abot ng kanilang pusta sa liamador na hahawak sa kanilang logro. Hinayaan lang ni Enteng ang tatlo sa kanilang diskarte. Pero lagi niyang pinapaalala sa mga ito na may limitasyon ang lahat. Makalipas ang ilang laban, ang kanilang tandang na ang inilapag sa ruweda. Sabik na sabik ang tatlong anak ni Enteng na makita kung gaano kagaling ang tandang na laging iniinsayo ni Igmi at ni Mang Ador. Napahanga sila sa pagsik ng tandang. Napakalakas pumalo nito at ang taas ng lipad sa bawat pag-atake nito. Nako, mukhang mabilis madali ang kalaban ng ating ugis na manok . Napakagaling naman. Saad ni Mateo. Nangangamoy adobo na mga kapatid. Saad naman ni Ralph. Nagtatawanan lamang silang tatlo habang naghihiyawan ang lahat ng mga Kristo at manunood sa kanilang paligid. 2 beses inilaban ang kanilang tandang at 2 beses din ang pagiging panalo. Kaya 2 bihag ang dala ng mag-aama. Dapit hapon na silang nakauwi at kanya-kanyang diskarte para makapasok sa bahay. Iniwan pa muna nila ang 2 bihag at maingat na ipinuslit papasok sa farm ang tandang na ugis. Si Matthew ang nagpapasok ng tandang sa farm habang ang tatlo ay nauna nang pumasok ng bahay. Saan kayo galing? At halos ginabi na kayo ng uwi . Siguro may kabulastugan na naman kayong ginawa. Tanong ni Ginang Tasya. Tahimik lang na nagtitinginan ang tatlo. Biglang sumipot si Matthew sabay tanong kung may pagkain na ba. Kanina pa ako nakapagluto. Kumain na kayo at mainit pa yung sabaw na tinola. Saad ng Ginang. Kanya-kanyang upo sa harap ng mesang 4. Ngunit pag-upo ni Enteng ay lumantad sa mga mata ni Aling Tasya ang 3 kaluban ng tari na nakasukbit sa kanyang gilid. Abay, tika lang. Bakit iba itong nakikita ko? Tanong ng Ginang. Nang tumingin sila rito, ay nakapagkit ang mga mata nito sa tagiliran ni Enteng. Napakamot si Junior sabay sigo sa ama. Nayari na, sambit ni Ralph nang nakangisi. Enteng naman, pati ba naman sa sabong maging masamang impluensya ka sa mga anak mo? Reklamo ng Ginang. Nay, huwag niyo na po pagalitan si tatay. Ang totoo niyan, kami talagang nagpupumilit sa kanya. Dahil gusto rin namin makita kung anong larong sabong. Baka nakalimutan mo, Nay. Dito kami nakapag-aral. Saad ni Junior. At baka nakalimutan niyo rin mga anak. Dito tayo kamuntik mapahamak sa kamay ng mga kaaway ng tatay niyo. Nakalimutan niyo na ba ang ginawa sa atin ni Obispo Albio? Tanong pa ng ina. Nay, matagal na panahon na yun. Huwag niyo na pong alalahanin yun. Ang mahalaga naman ay maayos tayo ngayon. Ganoon talaga sa buhay, may perwisyong tao. Pero hindi naman ang mga iyon maging matagumpay. Kasamaan yon at kahit sa anong sitwasyon, walang kasamaan ang mananaig. Pero hindi naman po tayo pwedeng manghusga kasi lahat naman nagsisisi. At sigurado akong ang mga yon ay nakapag-isip na rin at nagsisisi.
Mahabang litanya ni Junior. Kumporme naman dito ang dalawa pang kapatid. Napailing na lamang si Aling Tasya habang tumitingin sa kanyang mag-aama. Wala siyang panalo sa mga ito. Laging may panama at laging may depensa. Nay ha, huwag niyo na pong awayin si tatay. Wala po siyang kasalanan. Kaming tatlo lang ang may gusto nito. Saad ng bunsong si Mateo. Iwan ko na lang sa inyo. Wika nito sabay alis. Dumiretso na itong pumasok sa kanyang kwarto. Naiwan ang mag-aamang tahimik na kumakain habang nagtitinginan. Ayos lang yun, tay. Bukas, babait lang ulit yung sinanay sa'yo. Saad pa ni Ralph. Oo mga anak, huwag niyo na akong alalahanin. Ako nang bahala sa nanay niyo. Saad naman ni Enteng. Matapos kumain ay nagpresenta si Mateo na siya na ang maglilinis ng kubyertos. Samantalang si Ralph naman ay sa sahig at si Junior ay sa mesa. Nasanay sila na laging nagtutulungan sa trabaho. Iyon ang turo ng ina sa kanila. Hindi naman porkit pambabae ang trabaho ay hindi na nila pwedeng gawin. Nasanay sila sa malinis na paligid. Iyon ang pinapakita lagi ng kanilang ina mula sa kanilang pagkabata. Kaya nakasanayan na rin nila. Galit na galit talagang nanay nila noon kapag dugyot ang paligid. Kaya lumaki silang organisado at malinis. Unang araw ng pagsasanay ni Junior sa balak niyang aralin na anting-anting, ang Trispico Roma, ang unang agimat na ipinagkaloob ng ama sa kanya. Ito ay karaniwang gamit ng mga manggagamot at mga nag-aanting, at ito rin ay may pambihirang katangian na makakatulong ayon sa kanila. Ito ay maaari ding proteksyon sa espiritual at away espiritual o sa mga gamutan man. At ayon sa larawan ay may isang mata at may 3 malalaking litrang E, at sa baba ay ang salitang Roma. Ang mga ito ay may mga kahulugan at mga orasyon na nakakapaloob dito upang mapagana ito at lubusang magamit ang bertud na taglay ng nasabing medalyon. Nag-iinit ang medalyon tuwing may nakapaligid sa may-ari nito na masasamang loob, lalo na kung may masamang balak sa antingero. Umiinit din ito tuwing pinapakain ng Latin. Iyon ang magpapanatili ng kapangyarihan na taglay ng medalyon. Malalaman ng isang tao kung ang nasabing anting-anting ay mabisa kapag umiinit sa tuwing pinapakain ng Latin. Kung nananatili itong malamig, ibig sabihin ay hindi naaalagaan at wala ng taglay na kapangyarihan. Ano anak? Kaya ba? Hindi ba masakit ang ulo mo? Tanong ng kanyang ama. Hindi naman po tay. Kayang-kaya naman. Mabigat sa ulo pero kiri lang. Saad ng binata. Sige, huwag kang mag-alala. Kaunti lang muna ang ating pag-aralan. Mas maganda kung Latin ang kaalamang nalalaman mo kaysa mga mutya. Malalaman mo ang pagkakaiba kapag tuluyan ka ng maging antingero, anak. Saad ni Enteng. Ganoon po ba yun, tay? Sige po, sisikapin ko po na maging isang magaling na antingero, kagaya mo. Saad ng anak. Alam ko naman na hindi ka mayabang, anak. Kaya magiging mahusay ka talagang antingero. At balang araw, ikaw ang tutulong sa akin para magturo sa 2 mo pang kapatid. Mas mabuting lahat kayo ay may dala at may alam, anak. Balang araw, anak, may pamamana niyo rin ang mga kaalamang ito sa aking mga apo. Maikli lang ang buhay. Hindi ako sigurado kung hanggang kailan ako tayo. Pero mas mainam na naibahagi natin sa iba ang ating kaalaman. Litanya ng ama nito. Tama po kayo dyan, tay. At isa pa po,
Mas maganda kung ang mga natutunan mo ay aabot pa hanggang sa kasalukuyan o sa hinaharap. Siguradong sa paglipad ng maraming siglo, kaunti na lang ang maniniwala at magpapanatili ng ganitong kaalaman. Saad naman ni Junior. Tama ka anak. Ngayon pa nga lang kaunti na lang ang nagka-interes. Paano pa kaya sa kasalukuyan? Tiyak na may mangilan-ngilan na lamang ang tagapag-alaga ng mga anting-anting ng ating mga ninuno. Saad pa ni Enteng. Nagpatuloy sila sa pag-iensayo hanggang sa sunod-sunod na ang paghihikap ni Junior. Nak, itulog mo na yan. Indikasyon yan na napagod ng utak mo. Huwag mong abusuhin. Baka mabaliw ka, ikaw din. Babala ng kanyang ama. Napangisi na lamang si Junior dahil hindi na mapigilan ang sunod-sunod na paghikap niya. Naengkanto yata ako, tay. Nakangising wika nito. Huwag mong biruin ang mga yan. Nasa paligid lang ang mga yan. Baka hindi mo alam. Saad ni Enteng dito. Nako, pasensya na. Matutulog na nga lang ako. Saad pa ni Junior. Pagkahiga pa lang at pagpikit ay diretso nang nakanganga ang bunganga nito. Naanimoy sobrang puyat sa trabaho. Gayong 1 oras pa lamang itong pinapag-aral ng ama ng salitang Latin. Pero ang sabi naman nito, normal lang daw iyon lalo na at sagrado ang mga salitang inaaral nito. Makapangyarihan, kaya pagod ang utak at katawan ng taong nag-aaral nito. Makalipas ang 1 buwan ng pag-aaral ni Junior, ay unti-unti na nitong namemorya ang lahat ng kakailanganing Latin. Tay, medyo mahusay na ako ng kaunti. Maikling panahon na lang at maging isa na rin akong mahusay na antingero. Masayang wika ng binata. Oo naman anak, mas magiging magaling ka pa sa akin pagdating ng araw. Saad ni Enteng. Ibigay mo na rin kaya sa akin ang mutya ng gabi, tay. Nakangising saad ni Junior. Naku anak, huwag ito. Alam mo namang ito ang swerte ko sa sabong. Hindi ko binitawan ito. Pwera na lang siguro kung tuluyan ko ng lisanin ang mundong ito. Saad pa ni Enteng. Ito naman si tatay, di na mabiro. Alam ko naman po yun. Minsan mo nang naikwento sa akin yan eh. Ganito na lang. Huling araw ngayon ng pintakasi sa kabilang bayan. Pupuslit ulit tayo kay nanay. Sayang ang huling araw, tay. At saka, may pasok na sila Matthew at Ralph. Ako naman kukuha na ng board exam. Pag-aaya ng binata. Saktong papasok si Matthew at narinig ang wika ng kuya nito. Oops, narinig ko yun. At parang magandang ideya nga po yun, tay. Bago kami babalik sa lungsod para mag-aral na naman. Saad naman ni Matthew. Nako, hindi magandang bagay ang pinaplano niyong mga anak. Mayayari tayo sa inyong ina. Saad ni Enteng. Huli na ito, tay. Gagamitin lang natin ang bertud ng gabi. Gusto kong makita ang tandang natin na lumalaban gamit ang bertud ng gabi. Saad pa rin ni Matthew. Ganito na lang mga anak. Magpaalam kayo ng formal sa ina ninyo. Bahala kung anumang uri ng pakisuyo ang gagawin niyo. Basta mapapayag niyo siya, walang problema sa akin. Gagamitin kaagad natin ang mutya ng gabi kung iyon ang inyong gusto. Mula sa banyo kung saan galing si Ralph, ay masaya itong lumabas at kanina pa pala ito nakikinig sa usapan. Magandang ideya yun ah. Halika yung dalawa. 3 dapat tayong magpapaalam sa ating ina para mabilis pumayag. Saad ni Ralph. Tama. Nako, sabik na akong makita ang bisa ng bertud ng gabi. Masayang wika naman ni Matthew. At para mabilis mapapayag ang ina, dinaan nila ito sa lambing. Ay nako, alam ko ng bagay na ito. Masama ang kutob ko dahil magkasanib puwersa pa talaga kayo. Saad ng kanilang ina. Kasi nay,
huling pintakasi na sa kabilang bayan. Malapit na rin ang pasukan namin. Baka naman pwede mo naman kaming pagbigyan kahit sa huling bisis. Malumanay na wika ni Matthew. Napailing ang ginang sa narinig mula sa anak. Sabi ko na iba talagang pakay niyong tatlo sa akin. Pero alam niyo naman na sa lahat, iyan talagang pinakaayaw ko. Naka-smid na wika ng ina. Nay, sige na po please. Huli na talaga to, pangako. Hindi na namin ulit hilingin pa ito. Saad naman ni Junior. Opo, Nay. Naku, ang ganda pa man din ng nanay namin. Ayaw namin na ma-stress yan. Saad pa ni Ralph sabay yakap dito. Nako, huwag niyo na nga akong inuuto. Saad ni Aling Tasya. Papayag kaya ito sa hiling ng mga anak? Makikita na ba ng tatlo ang bisa ng mutya ng gabi sa manok na panabong? Walang magawa ang inang si Aling Tasya sa kahilingan ng bata. Mabuti na rin na nagpaalam ng maayos ang mga anak kaysa diretsyong nagpupunta sa kung saan nang walang paalam. Hindi rin naman mabarkada ang tatlong anak niya at kung ito ang isa at huling bisis lang naman ang hiling ng mga anak, mas mabuti nang mapagbigyan kaysa sumama ang loob at tuluyan ng maging layaw. Ayaw ko na umuwi kayong gabi ha. Ikaw, Enteng, humanda ka sa akin kung masasangkot sa gulo itong mga anak natin. Hindi ka na talaga makakauwi pa sa bahay nating ito. Maghahanap ka na lang ng matitiran mo dahil pagod na akong umintindi pa. Saad ni Aling Tasya, napikon na sa asawa. Sa dami ba naman ng gulo na napagdaanan nila noon, mabuti na nga lang at nitong mga binata ng mga anak nila ay naging tahimik na ang kanilang buhay. Oo naman, Day. Nag-iingat naman ako palagi. Sadyang sila lang itong mahilig na manggulo. Saad ng antingero. Magpapaalam na sana ang mga ito para umalis upang matapos na ang bangayan ng mga magulang nang biglang lumabas si Mang Suping. Maaari ba akong sumama? Matagal na rin akong hindi nakalabas ng bahay. Wika ng pinsan ni Mang Enteng. Ganoon na lamang ang gulat ng antingero nang makita ang pinsan na matikas nang nakatayo sa kanilang pintuan. Totoo ba ito, pinsan? Kaya mo nang tumayo at maglakad? Napangiti lang si Mang Suping sa pinsan at tumango. Lumapit ito sa kanila at tinapik ang balikat ng tatlong nagsitangkang mga pamangkin. Nako, ganito siguro katikas si Enteng noong araw. Puna nito sabay ngisi, kaya napatawa rin ang magkakapatid. Mabuti nilang at nakawala ka pa sa parusa ng mga diwata, pinsan Suping. Saad ni Enteng. Oo, at pasalamat na rin ako na dumaan ako sa ganoon. Lumaki kasi ang ulo ko dahil sa hawak na kapangyarihan. Malungkot na wika ni Suping. Mabuti naman kung ganun, Suping. Dekada mahigit ka ring nagtiis. Saad ni Enteng. At salamat sa pag-aalaga mo sa akin, pinsan. Wali na kayo. Sabik na akong makakita ng sabong. Saad muli ni Suping. Kaagad nang nagpaalam sa ina ang mga binata at maging si Enteng. Pagdating sa sabungan, ay si Junior na kaagad ang lumapit sa liamador. Medyo may kaunting kaalaman na rin siya sa lugruhan, kaya hindi na siya maluloko pa. Samantalang sabik na rin si Ralph nang iabot niya sa mananari para malapatan ng tari ang paa ng tandang. Basa pa ito ng tubig na binabara ng mutya ng gabi. Gusto nilang makita kung paano lumaban ang manok na tandang ng kanilang ama na may bisa ng mutya ng gabi. Matapos lagyan ng tari ay naghintay na sila
sa laban nito. May nahanap na itong katapat at naikabit na rin ang tari dito. Tatapusin lang ang unang laban at kanila na ang susunod na ilalabang tandang. Mukhang ang liit naman ang tandang na dala ninyo. Tapos ang laki ng kalaban. Kawawa naman niyang tandang na dala nyo. Saad ni Mang Suping. Nagkatinginan lang ang magkapatid. Hindi rin nila pwedeng sabihin dito. Si Junior mismo ang nag-spray ng tandang gamit ang tubig na binabara ng mutya ng gabi. At tumatak na sa utak ng binata ang pagiging panalo ng tandang. Kaya niya pinili ang maliit at hindi pa nasubukang ilaban na tandang para makita niya kung gaano kabisa ang mutya. Ilang sandali pa ay nagsimula ng lumaban ang kanilang tandang. Tutok na tutok at kabado si Mang Suping habang panay ang reklamo. Ano ba yan? Ang dami ng mga ganadoris na tandang ninyo, Enteng. Bakit naman ang tandang na yan ang dala nyo? Mukhang pang tinula lang yan eh. Reklamo pa ni Mang Suping. Pinsan, hayaan mo na lang ang mga bata. Diskarte nila yan. Sinamahan ko lang sila dahil nakiusap. Ito na rin yata ang huling dalo ko sa mga pintakase. Habang tumatanda ako, ay mawawalan na rin yata ako ng interes sa sabong. Saad ni Enteng. Ganoon ba? Naku sayang, gusto ko pa namang manood lagi. Dahil matagal rin akong tila nakulong sa bahay. Saad nito. Naku pinsan, wala namang problema yan. Kapag gusto mong magliwaliw, gawin mo lang. Masaya akong makita ka na masaya. Saad ng antingerong si Enteng. Namilog ang mga mata ni Suping nang makitang hindi tinatablan ang kanilang tandang ng tari ng kalaban. Dumudulas lang ito at hindi nasusugatan. Anong klaseng tandang yan? Sa utak ni Suping. Hiyawan ang magkabilang panig. Halos magkapantay at hati na ang mga Kristo at manunood sa sigawan matapos makita ang tindi ng tandang na kanilang inilaban. Ayos to, tay. Mabisa nga. Saad ni Matthew. Bibig mo, Matt. Saway naman ni Junior kaya bigla itong natahimik. Nako, ang galing kasi. Sigurado ng panalo natin dahil dito. Saad muli ni Matthew sa mahinang boses. Oo, pero tumahimik ka lang. Saad ni Junior. Ilang sandali pa ay biglang mas naging agresibo ang kanilang tandang. Tumaas na ang lipad nito at sunod-sunod na ang palo ng kanilang tandang. Tila ba piko na ito. Hanggang sa isang palo pa ng tandang at tinamaan ng tari ang dibdib ng kalaban. Bigla itong nangisay at diretso nang namatay. Napahiyaw ang tatlong magkakapatid sa pagiging panalo ng kanilang tandang. Hindi na sila nagtagal pa sa sabungan. Gaya ng pangako nila sa ina, isang laban lang at uuwi sila kaagad. At hindi na kailanman babalik pa. Maging si Enteng ay ayaw na rin ang sabong. Bigla na lang itong nagising na wala ng interes sa ganoong laro. Marahil ay dahil tumatanda na, kaya nawawala na ang hilig niya. Magpupokus na lang ito sa pag-aalaga ng kanyang mga tandang sa farm na ibinibenta. Maging sa malawak na palayan, sa tabi lang din ng kanilang manukan. Wala rin naman siyang problema sa mga binata niya dahil mabait ang mga ito. Balak na lang niya na maipasa sa mga ito ang kanyang dalang mga agimat. Wala na siyang problema kay Junior dahil magaling na ito. Sa tatlo, ito ang mas nagkaroon ng interes sa mga anting-anting. Ngunit hindi naman maaari na ito lang ang pwedeng matuto. Kagaya nito ay kailangan din ng dalawa pang kapatid, ang anting-anting. Nananalaytay na rin sa mga ito
ang dugo niya bilang antingero. Kaya hindi na makukuha pa sa kanilang pamilya ang kakaibang taglay nila. Alas 3 pa lang ng hapon nang umuwi sila. Lula ng kotse at sa pagkakataong iyon, si Ralph ang nagmamaniho pa uwi. Natigil ang kanilang biyahe pa uwi nang makasalubong ang isang napakahabang parada ng mga mutya. Nakuha ang pansin ni Junior ng isang dalagang may suot ng korona. Kakaiba kasi ang gandang taglay nito. Nakaupo lang sa upuan habang sakay sa likod ng pick-up na pinalamutian ng nakaarkong mga bulaklak, ng rosas at kung ano pa. Napansin ni Ralph at Matthew ang kakaibang titig na iyon ni Junior, kaya tinukso nila ito. Napailing na lang din ang binata habang nakatawa ng pagak. Hindi niya inasahang nakabantay pala sa kanya ang dalawang kapatid. Pagdating sa bahay, ay nagpaalam kaagad si Junior sa ina at ama na may pupuntahan. Hindi na nag-abala pang tanungin ng mag-asawa ang anak kung saan papunta dahil may sariling utak na rin ito. Samantalang si Matt at Ralph ay nagkatinginan. Paniguradong hahanapin ito ang reyna ng mga mutya na nakasalubong nila kanina habang nagpaparada. Batid nilang tinamaan ni Cupido ang puso ng kanilang kuya Junior. Habang silang dalawa na magkapatid ay pinatawag naman sa taas ng kanilang ama. May nais itong ipakita sa kanila at wala sa pagtataka kung ano yon. Wala sa sariling napasunod ang dalawa. Nasa hardin ng gulay ang ina noon para mamitas ng pwedeng lutuin para sa hapunan. Kaya kinuha itong pagkakataon ni Enteng, lalo na at ayaw na ayaw nito na maipamana sa mga anak ang taglay na anting-anting ng asawa. Ano po bang gusto mong sabihin sa amin, Tay? Tanong ng bunsong si Matthew. Mga anak, patanda na ako at hindi maaaring hindi ko ihahabilin sa inyo ito. Saad ng ama. Ang alintay? Kunot noong tanong ni Ralph. Kinuha naman ni Enteng ang antigong baul na kulay itim at kumikinang-kinang pa sa sobrang kinis nito. Ang takip ng maliit na kahon ay may marka ng dragon na may pulang mata at berdeng katawan. Wala sa sariling napahimas si Ralph sa dragon na iyon. Ang ganda ng kahong ito, sambit ng binata. Ilang dekada ko na itong itinago at ilang daang siglo na rin itong nagpalipat-lipat sa ating angkan. Mula pa ito sa diwata ng kalikasan na regalo para sa ating mababait na angkan. Kaya sana ay tamang maihabilin ko ito sa inyo. Ikaw, Matthew, ikaw ang bunso. Kaya ang kahon na ito at ang ilang anting-anting na nasa loob ay sa iyo maiiwan. Sa iyo naman, Ralph, 3 anting-anting ang nais kong matutunan mo. Kahit pa isa-isa lang, anak. Ang sa Kuya Junior mo nga ay isa pa lang din naman. Bala ko pang ituro sa kanya ang iba pa. Litanya ng ama. Napakarami naman ang anting-anting mo, Tay. Saad ni Matthew. Dahil parehong antingero ang lolo at lola nyo noon. Kaya ito sa akin napunta lahat. Ang tiyo suping nyo kasi noon, medyo may ugali ng pagkagahaman. Kaya huwag nyong tularan. Hindi bagay sa isang antingero ang ganoon. Litanya pa rin ng ama. Napalaki nyo naman kami ng maayos, Tay. Kayo ni nanay. At wala sa ugali namin ang sapawan. Kontento kami sa kung ano lang ang para sa amin. Saad naman ni Ralph. Tama yan, anak. Hindi man minsan pantay ang mana. Nasa inyo naman iyon kung paano palaguin. Kaya kayong 3, kapag wala na kami ng inyong ina at may sari-sariling pamilya na kayo,
Huwag na huwag kayong magkanya-kanya. Magtulungan pa rin kayo. Kuha niyo ba? Bili ng ama. Opo naman, tay. Gagawin pa rin namin yan kahit hindi mo sabihin. Dahil iyan naman ang ipinapakita ninyo sa amin. Tumutulong nga tayo sa ibang tao sa sariling kapatid pa kaya. Tulungan lang dapat, tay. Iyon po ang lagi naming alalahanin, itay. Saad ni Matthew, kaya napalabi ang ama. Talagang napakagaling ng pagpapalaki ng ina nito sa magkakapatid. Hangang-hanga si Inting sa asawa. Hindi may pagkailang. Malaki ang kakulangan niya pagdating sa pag-aalaga ng mga ito. Dahil lagi siyang abala sa paghahanap buhay at panlabas ng mga gawain. Hindi siya masyadong nagkaroon ng focus sa mga anak. Pero maswerte siyang nagkaroon ng asawa na marunong dumisiplina sa mga anak. Kailan nga pala namin sisimulan ang pag-aaral ng mga ito, tatay? Tanong ni Ralph. Tuwing Martes at Biyernes lang dapat. Kaya maghahanap tayo ng tamang tiyempo. Yung hindi malalaman ng nanay ninyo. Alam nyo naman yun. Saad ng ama. Oo nga po Masyadong maalalahanin. Baka daw matulad kami sa'yo. Nalapitin ng gulo. Saad ng bunso. Medyo rin kasi anak. Kaya dapat maging handa rin kayo sa ganitong bagay. Kapag pa naman may mga anting-anting, laging mainit ang katawan. Kaya kunting pangamok ng iba, ang sarap kaagad kumagat sa amok na yun. Pero iyon ang dapat niyong iwasan. Sinusubok niyo ng inyong taglay na kapangyarihan. Pero huwag na huwag kayong padadala. Dahil ang anting-anting ay hindi para sa mga walang kabuluhang bagay. Kuha niyo ba mga anak? Tanong pa sa mga ito ng amang antingero. Sasagot na sana si Matthew nang biglang may kumatok ng pintuan. Inting, Ralph, Matthew, anong pagpupulong yan? At kanina pa kayong nagkukulong dyan? Tanong ni Aling Tasya na ikinabilog ng kanilang mga mata. Hindi na nila nakita pa kung anong laman ng kahon dahil naabutan na sila ng ina. Itago mo na, dali, tay. Utos ni Matthew, kaya mabilis na ibinalik ni Inting ang kahon sa loob ng aparador. Pinailaliman pa niya ito ng kanyang mga damit. Ano yon? Tanong ng asawa matapos buksan ang pinto. Nakataas ang kilay at palipat-lipat ang tingin sa kanilang tatlo.